Hey yo, what's up mga kapatid? Eto na naman tayo at muling magbibigay ng reaction, commentary, opinion sa mga balita ngayon mga tol. Eto, may bagong pangyayari mga kapatid dito sa Bajo de Masinloc. Nagpatrolya daw mga kapatid ang China Coast Guard, which is normal naman nilang ginagawa dyan dahil sa layunin daw nilang protektahan ang kanilang teritoryo, pangalagaan ang kanilang territorial waters, ang kanilang soberanya mga kapatid, no? Biruin nyo ang layunin daw ng kanilang pagpapatrolya ay pangalagaan ang kanilang soberanya at interest na kahit na alam naman nating lahat, alam ng buong mundo, alam ng international law at mismong sila alam nila na itong Bajo de Masinloc ay nasa loob ng ating exclusive economic zone. Yan ay batay sa UNCLOS mga tol. Pero ever since naman mga kapatid na magkaroon ng UNCLOS 1982, kahit nakapirma sila dyan, never naman nilang kinilala yan mga tol. Para sa kanila ang Pilipinas walang West Philippine Sea. Wala tayong parteng dagat dito sa bahaging west. No, ang para sa kanila mga kapatid, kanila lang yan, yung buong dagat na yan na nandiyan dyan sa South China Sea. Kanila lang yan. Para sa kanila wala tayong dagat. Biruin mo kung gaano mga kakasira ulo tong mga to, no? So eto, panoorin natin tong balitang to mula sa GMA at mamaya pag-usapan din natin tong pahayag ng China na sa ginagawa daw ng Pilipinas, tandaan nyo, sa ginagawa daw ng Pilipinas, sinasaktan lang daw natin ang ating sariling interes. Well, mamaya pag-usapan natin yon, bigyan din natin yon ng reaction at opinion mga kapatid. Sabahan ninyo ako. Bago yan, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. Nagpatrolya ang China Coast Guard sa anilay territorial waters nila sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal kahapon, December 27. Yan sa kanilang territorial waters daw mga tol, Territorial waters nila sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal kahapon, December 27. Sa pahayag ng CCG, layon daw nitong pangalagaan ang kanilang territorial sovereignty, protektahan ang kanilang maritime rights at palakasin pa ang kontrol sa Scarborough Shoal. Diba? Kita niyo yung layon nila. Dapat mga tol, tayo gumagawa niyan eh. Hindi sila. Diba? Layunin daw nila na palakasin pa ang control dito sa Scarborough Shoal. Layon daw ng kanilang pagpapatrolya na pangalagaan at protektahan ang kanilang soberanya mga tol. Hindi ba dapat tayo gumagawa nun, Pilipinas? Hindi ba dapat PCG ang gumagawa nun sa layuning protektahan, diba, at pangalagaan ang ating claim? Since tayo naman ang merong arbitral ruling, di ba? Tayo naman ang pinapanigan ng UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, batas sa karagatan. Tayo naman ang pinapanigan ng international law. Though alam naman natin, nagpapatrolya din ng PCG mga tol. Nagpapatrolya naman sila, di ba? Pero hindi tayo makapasok sa ilang lugar katulad na lamang ng Bajo de Masinloc. Kontrolado kasi ng China yan. Pero dapat di ba tayo gumagawa niyang mga bagay na ganyan? Ang naturang bahura ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang pahayag ang Department of Foreign Affairs ukol dito. Inilusad din ng China ang kanilang bagong amphibious assault ship. Ito pa, may bago silang barko mga tol na nilabas. No? Bagong barko. Ito, amphibious assault ship. Ito kadalasan ginagamit yung amphibious mga tol. Ano yan eh? Yan yung nagkakarga ng mga tangke, ng mga sundalo papunta sa isang isla. For example, meron silang susuguring isla. So diyan kinakarga yung mga tangke. Mga tol. Pero ang itsura nitong amphibious na ginawa nilang bago, parang ano siya? Parang aircraft carrier ang datingan. Kaya nito maglulan ng mga amphibious vehicle, pati mga fighter jet at helicopter, gaya ng isang aircraft carrier. May inilunsad ding tila bagong stealth fighter jets ang China, batay sa ilang eyewitness video. Di ba? Ayan patuloy yung pagpapalakas nila mga kapatid. Patuloy yung pag-develop nila sa kanilang mga sandatahang lakas, sa kanilang mga sundalo, mga tol, na parang kinokontra nila yung pahayag nilang what the world need is peace, yung mga ganong prosperity. Hindi natin kailangan ng mga mid-range capability missile. Samantalang sila, tingnan nyo mga tol, patuloy ang pag-develop nila. Wala pang pahayag tungkol dito ang Chinese Defense Ministry pati US Defense Department. So anyway mga kapatid, eto pag-usapan natin etong pahayag ng China, no? Sabing gano'n ni Mao Ning, PH o Philippine will hurt
own interest if it pushes missile plan. Kung ipagpapatuloy daw natin mga tol, yung plano natin na bumili ng sarili nating missile, which is yung Typhoon missile nga mga kapatid, na talagang mariin nilang tinututulan, parang pinapahamak lang daw natin ng sarili natin. No? Kaya sinasaktan lang daw natin ang ating sariling interest. Paano nasabi ni Mauning yun? So, panoorin natin to mga tol. Mula to sa Inquirer.net. After rebuking Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. for his comments against the Communist Party of China as he defended Manila's plans to acquire mid-range missiles from the United States, Beijing warned that it will not sit on its hands when its security interests are in danger or under threat. So para sa kanila mga tol, kasi pag bumili daw tayo nitong missile na to, ay nilalagay daw natin sa danger o sa threat yung kanilang seguridad mga tol. Kumbaga parang nangangamba sila. No? Ganun ang pangamba nila mga tol. Nangangamba sila. Kahit na ipinaparada nila yung mga naglalakihan nilang nuclear arsenal mga tol, nangangamba pa rin sila sa mid-range missile na bibili ng Pilipinas. Threat. Ministry of Foreign Affairs spokesperson Mao Ning at a press conference in Beijing issued a stern message when the state-run Global Times sought her comment on the defensive buildup of the Philippines and its deployment of the U.S. Typhoon missile system in joint military exercises. According to Mao, the Philippines will be hurting its own interests if it keeps refusing to change course. Kung magmamatigas daw tayo mga tol, kumbaga hindi tayo susunod sa kanilang gustong mangyari na mag-iba tayo ng landas. Kumbaga imbis na bumili tayo ng missile mga kapatid, ang panawagan ng China is makipag-usap na lang daw tayo sa kanila, kahit na alam naman natin din mga tol na ilang ulit na nating ginawa yan. Nakipag-usap tayo sa kanila, nakipagkamayan, nakipagkasundo, napahuhupain ng tensyon, pero wala pang isang linggo nang water cannon na naman sila. Diba? Paulit-ulit yung pakikipag-usap natin sa kanila yung mga tol. Pero ang gusto nila, kasi kapag mag-uusap tayo, makinig na lang tayo, sundin na lang natin kung ano yung mga gusto nilang mangyari. Ganun ang gusto nilang pakikipag-usap, one-sided lang. Sila yung masusunod, tayo tumalima na lang sa kung ano ang gusto nilang mangyari. Diba? Anong klaseng pakikipag-usap yun? Diba? Ano ba ang gusto natin mangyari? Magkaroon tayo ng right to access dito sa West Philippine Sea. Alinsunod din naman yan mga tol sa batas. Dahil meron tayong 200 nautical miles na yun din naman na hindi natin imbento, yun ay batay sa UNCLOS. Ang gusto natin mga tol, makapaglayag tayo dyan ng walang gumagambala, makapangisda yung mga mangingisda natin ng walang nanghaharas. Diba? Yung Scarborough Shoal mga tol, sa hinaba-haba ng panahon, yan ay traditional fishing ground ng mga bansa. Hindi lang Pilipinas, pati Vietnam, China. Talagang pangisdaan yan. Pero mula lang noong 2012, mula lang noong 2012 mga tol, naging kontrolado na ng China yan. At hindi na nga tayo makapasok dyan mga tol. Kahit yan ay nasa loob ng ating exclusive economic zone, hindi na tayo pinapayagan ng China makapangisda dyan. Kahit nga ata sa ibang lugar, ayaw na nilang pumayag eh. Kung naaalala ninyo mga tol, yung mga mangingisda natin doon sa may Scarborough, bumaba sila ng bangka, nangunguha lang sila ng seashells. Diba? Seashells, mga tol, pang-ulam lang sana nila sa buong maghapon. Ang ginawa ng mga China Coast Guard, bumaba sila, pinuntahan nila yung mga mangingisda natin at pilit nilang ipinababalik doon sa sa bahura mga tol, yung mga nahuli, mga nakuhang seashells. Ganun sila karamot. Napakadamot mga tol. Kala mo naman talaga kanila, di ba? So ang gusto natin mga kapatid, iatras nila yung mga barko nila. Irespeto nila yung ating karapatan dito sa ating teritoryo o soberanya o dito sa ating exclusive economic zone. Ayaw naman natin ng gere. Di ba? Hindi natin gusto gera. Ngayon mga tol, dahil nga nandiyan na yung mga barko nila, nandiyan yung pati yung mga warship nila, tayo naman bilang isang bansa mga kapatid, may karapatan tayong bumili ng ating mga assets pandepensa at hindi lang naman para sa bansa nila yun eh. Kahit na sino mang bansa magtatangka sa Pilipinas, pwede nating gamitin yung mga mid-range missile na yan para depensahan ng ating sarili. O kaya kung may banta ng terorismo rito sa Pilipinas, ewan ko lang kung talagang pwedeng gamitin yun dito sa ating sariling bansa. Pero mga tol, wala silang karapatan para pigilan tayo, di ba?
katulad ng karapatan nila na mag-develop ng kanilang mga missile, ng kanilang nuclear, ng kanilang mga barkong pandigma, ng kanilang mga stealth fighter jet. Walang pumipigil sa kanilang mag-develop noon. Ngayon sa atin, bakit sila gigil na pigilan tayo? 'Di ba? Ngayon, sinasaktan lang daw natin yung sarili nating interest. Grabe to si Mao-Ning, no? She said China, on multiple occasions, Let me stress that the Typhoon MRC o mid-range capability missile system can carry either conventional or nuclear warheads. It is not a defensive weapon but a strategic and offensive one. had stated its firm opposition on the deployment of the mid-range capability missile system in the Philippines. Last month, Teodoro revealed they plan to acquire intermediate missile launchers but not limited to Typhoon. The Typhoon missile system, which was deployed in the Philippines in April and used during the country's bilateral war games with the United States, has drawn criticism from China. Despite tensions surrounding its deployment, security officials confirmed that the Typhoon missile system would remain in the Philippines until further government decisions are made. Mao said the Philippines was placing its national security and defense in the hands of others. What the Philippines is doing benefits no one. No? Wala daw magbe-benefit noon, mga tol. Wala daw makikinabang nung ginagawa ng Pilipinas. Talaga ba? Wala naman palang makikinabang Bakit bakit pigil kayo ng pigil? Wala naman palang makikinabang 'Di ba? Kung para sa Pilipinas may pakinabang kami diyan, anong pakialam ninyo? 'Di ba? Para naman pala sa inyo walang makikinabang diyan Talaga di wag niyong pakialaman. Wag niyong kontrahin, 'di ba? Introducing geopolitical confrontation and risk of arms race into the region and Para naman concern kayo sa Pilipinas, ganon? O concern kayo sa sarili ninyo? posing a real threat to regional peace and security. Mao also reminded the Philippines of its supposed promise that it would not choose sides between major countries, not engage in any activities that will harm China's interest, and doesn't intend to incite tensions in the region. However, Mao said the Philippines supposedly backed on its word that the Typhoon missile system would be shipped out of the country in September. Di ba? Iniipit tayo mga kapatid. Kumbaga, inaano sa atin yung sinasabi daw natin na aalisin daw natin yung Typhoon. Ngayon, bakit daw bibili pa tayo? Kumbaga, parang binabawi daw natin yung ating mga sinabi, di ba? Following the military exercises with the United States. But Teodoro said the deployment of such weapons in the country was completely legitimate, legal, and beyond reproach. Yeah. He also said that these plans on military enhancement were part of the country's comprehensive archipelagic defense concept. Tama, 'di ba? Yung pag-enhance ng mga military equipment, 'di ba? Karapatan natin 'yun bilang isang bansa. Wala silang karapatan para pigilan tayo o para magdikta sa atin kung ano ang hindi dapat bilhin at kung ano ang dapat nating ilagay dito sa Pilipinas. On the basis of the Philippines' own national interest and in accordance with our independent foreign policy. Typhoon's deployment to the Philippines came in the wake of China's escalating aggression in the West Philippine Sea. O yan tingnan nyo ginagawa nila. Yan ba yung peace and prosperity na sinasabi ng China? Ganyan ba ang kapayapaan para sa kanila? Which is within the country's exclusive economic zone. Its current deployment would put it within range of Taiwan, Chinese military outposts in South China Sea, and even parts of the Chinese mainland. Beijing's claim over nearly the entire South China Sea overlaps with those of the Philippines, Vietnam, Brunei, Malaysia, and Taiwan. It Diba? Ang dami nag-overlap dun sa claim nila no? has been invalidated by a 2016 arbitral ruling, which China continues to ignore. Tama. Diba? Continues to ignore. Patuloy nilang binabalewala at nagbigay na sila ng pahayag dyan Kailanman na hindi daw nila kikilalanin mga tol. Yung 2016 arbitral ruling. Kasi para sa kanila illegal daw yun. Wow. Talaga? Anyway mga kapatid, bilang isang Pilipino, ano ang masasabi ninyo dito sa mga balitang to na napanood natin? Pwede kayong magbigay ng komentaryo at pwede kayong magbigay ng reaksyon sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.